Pag-uusapan po natin ngayong gabi ang pag-aaral patungkol kay Kristo. Purihin ang ating Panginoong Hesus sapagkat tayo ay tinuturuan niya upang mas lalo natin siyang makilala. Noong nakaraang una at pangalawang Sabado, napag-aralan po natin yung pre-incarnate of Christ. Bago pa man nagkatawang tao si Jesus ay Diyos at walang pasimula. Pangalawa, the deity of the Lord Jesus Christ. Yan po yung unang Sabado po natin. Yung pagka-Diyos ni Kristo ay tunay na pinatotohanan ng Biblia. Yan po yung pinag-aralan natin noong April 6 at noong April 13, ikalawang Sabado, ang kapanganakan ni Jesus, no? Inihayag ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Pangalawang outline noong April 13, humanity of Christ, yung pagkakatawang tao ni Jesus. At patunay na inabot ng Diyos ang tao sa pamamagitan ni Jesus. At ngayon pong pangatlong Sabado, pag-uusapan po at pag-aaralan natin yung karakter ni Kristo, no? At pangalawa, yung the death of Jesus Christ, yung kamatayan ni Kristo. Ito pong dalawang ito ang pag-uusapan po natin ngayong gabi at nawa ito ay makapagbigay sa atin ng linaw sa pagiging Diyos, no? At pagkakatawang tao ni Kristo Jesus. Ngayon, sa talatang unang Pedro, sa talatang kapitulo 2, talatang 21 hanggang 22, ang pagkakatawang tao ni Kristo ay patunay lamang na may nais iparating ang Diyos, no? May nais iparating ang Diyos sa tao sa pamamagitan ni Kristo. At ang una po nating pag-aaralan sa lesson 1, yung character of Jesus Christ, no? Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 21 hanggang 22, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Sabi sa 22, hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Makikita po natin na ang buhay po ni Kristo, nung siya po ay nagkatawang tao, walang natagpuang kasalanan sa kanya. Namuhay siya ng may malinis na buhay. At ito po ang sinasabi ng Diyos sa atin, na isang halimbawa sa karakter ng ating Panginoon, yung pagiging dalisay niyang buhay. Mamuhay tayong may dalisay na buhay. Alam niyo ba na si Kristo ay naging sanggol, naging bata, at ano ang kanyang naging kalagayan nung siya po ay bata? Ang sabi sa Luke chapter 2 verse 40, ang batang si Jesus ay lumago, no? Lumakas at napuspos ng karunungan at biyaya ng Diyos ay sumasa kanya. Hanggang siya po ay lumaki ng 12 taong gulang, siya po ay nagpupunta sa templo at naririnig ng mga tagapagturo ang kanyang karunungan. At dito makikita po natin, si Kristo po ay lumago sa 3 stages. Bilang bata, naging kabataan, lumago po siya sa tinatawag na 3 stages ng kanyang buhay bilang tao. Ang sabi sa Luke chapter 2 verse 51 hanggang 52, nung si Kristo ay naranahan sa Nazareth, siya po ay lumago sa karunungan, lumago sa kaantasan, yung taas niya, yung tayo, yung tindig, no, yung pagiging binata niya, at in favor with God and man. Siya po ay nakatanggap ng favor sa Diyos at sa mga tao dahil sa karunungang nakita sa kanya. Alam niyo po ba na ang mga bata o ang mga kabataan sa bansang Israel, sanggol pa lang po yan, sila po ay tinuturuan na ng Diyos. Paano po sila tinuturuan ng ating Panginoon? Ang sabi po sa Biblia, dito po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9, makikita po natin na sila po ay tinuruan ng Diyos. No, tinuruan sila ng Diyos para mamuhay ng tama bilang isang kabataan na nasa edad na kung saan ay nasa age of accountability, na tinuruan silang matakot, tinuruan silang magmahal sa Diyos, matakot sa Diyos, at lumaking may takot sa Diyos. At kapag sila po ay kumakain, dapat sabi ay pag-usapan ang patungkol sa ginawa ni Kristo, sa ginawa ng Diyos, at kung papaano ang mga bagay na dapat nilang gawin bilang mga
pinili ng ating Panginoon. Ngayon, ang outline po natin para sa lesson 1 sa karakter ni Kristo, number 1, ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan. Pangalawa, ang Panginoong Hesus ay mapagmahal. Pangatlo, ang Panginoong Hesus ay maamo at magpakumbaba. At pang-apat, si Jesus ay mapalanginin. Yan po yung lesson 1 na ating pong pag-uusapan ngayon. Ngayon, sa lesson 2 naman, yung kamatayan ni Kristo. Sa kamatayan ni Kristo sa lesson 2, pag-usapan natin number 1, ang kahalagahan ng kamatayan ni Jesus. Pangalawa, ang kahulugan ng kamatayan ni Jesus. Pangatlo, ang mahalagang aspeto ng kamatayan ni Jesus. At ang pang-apat, ang resulta ng kamatayan ni Jesus. Umpisahan po natin sa lesson 1. No? The character of Christ. Number 1, ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan. Sa original na salitang sin o kasalanan sa salitang Griego, hinayag ito sa 10 bahagi. Sa 10 bahagi. At kaya nga sabi ni Pablo at ni Pedro na wala silang natagpuang kasalanan kay Kristo. At maging si Pilato nung siya ay humarap kay Kristo bago siya ipako sa krus. At ang sabi ng mga tao, ipako sa krus. Ang sabi ni Pilato, wala akong natagpuang kasalanan sa kanya. Wala akong natagpuang pagkakasala sa kanya. Ang tinutukoy niya rito ay si Kristo. Ganun pa man ay makikita po natin na si Kristo ay ipinako pa rin sa krus. At makikita po natin dito na sa pagkatao ni Kristo, sa kanyang karakter, ay tunay na siya po ay walang kakikitaang kasalanan. At dito makikita natin na siya po ay walang kasalanan bilang nagkatawang tao sapagkat siya po ay Diyos. Wala po siyang minanang sinful nature. At pangalawa, He did not miss a mark of God's standard. Makikita po natin na si Kristo ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Letter B. Letter C, the Lord Jesus Christ never transgressed any law. Ginawa ni Kristo ang lahat. Tinupad niya, maging ang batas ng kautusan. Letter D, the Lord Jesus Christ knows all things and has a perfect knowledge of everything, particularly right and wrong. And letter E, the Lord Jesus Christ has never been known to be disobedient to the will of the Father. Kaya nga sabi doon sa Hebrews chapter 10 verse 5 to 7, I come to the volume of the book, no, to do thy will, O God. Naging obedient po ang ating Panginoon hanggang sa kamatayan sa krus. At letter F, the Lord Jesus Christ is always just and righteous in His character dealings. Letter G, the Lord Jesus Christ has never fallen from God's standard. At letter I, no, the Lord Jesus Christ has never neglected anything or any of His duties and responsibilities. Letter J, the Lord Jesus Christ is pure and sinless, the only person who ever walked on the Son of humanity who has never committed sin. Para po sa unang lesson po natin, nakita po natin yung 10 bagay patungkol kay Kristo na bagamat siya ay nagkatawang tao, siya po ay hindi natagpuang may sala at wala po siyang sinful nature. Kaya paulit-ulit ko po itong sinasabi sa inyo o sa ating lahat upang tayo ay maliwanagan na si Kristo ay hindi tao lamang. Hindi po siya dahil ipinanganak ni Maria, sasabihin na ng maraming tao na si Kristo ay tao at may kasalanan. Kundi ginamit lang ng Diyos si Maria upang mailuwal si Kristo, at ang kapanganakang nangyari kay Kristo ay operasyon ng Panginoon sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Kaya itong mga bagay na ginawa ni Kristo bilang tao ay makikita natin yung kanyang karakter, yung kanyang pagmamahal, pagkalinga, pag-unawa, no, na ipinakita sa mga tao ay patunay na walang makikita sa kanyang anumang karumihan, kundi kadalisayan ang makikita natin sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit sabi ni Kristo na kinakailangang tayo ay mamuhay ng may malinis na buhay. Lesson 2. Ang ating lesson 2, ang Panginoong Hesus ay mapagmahal.
no? Mapagmahal po ang Panginoong Hesus. Yan po ang makikita natin mga bagay sa Kanya. At tunay nga, hindi lamang siya isang Diyos na mapagmahal. The Lord Jesus Christ loves mankind, even sinners, no? Maging ang makasalanan. The Lord Jesus Christ loved little children. The Lord Jesus Christ loved the unlovely, no? At makikita po natin na ang Panginoong Hesus ay maamo at mapagpakumbaba. Dito makikita din natin na ang Panginoong Hesus, nung siya po ay nagkatawang tao hanggang sa kamatayan doon sa krus, ipinakita niya hanggang sa kahuli-hulihang buhay niya ang pagmamahal niya sa tao. At completely he surrendered his life, no, his will to the Father. At makikita po natin na si Kristo po ay Diyos na mapalanginin. Katunayan po, nagturo po siya sa mga disipulo niya at nakikita ng mga disipulo niya kung gaano kahalaga ang pananalangin. Yan po ang makikita po nating mga bagay kay Kristo bilang nagkatawang tao at tunay na makikita natin ang kanyang karakter ay walang dungis. Ngayon, hindi magagawa ng taong mamuhay ng malinis na buhay kung hindi po siya magpapasakop sa Panginoon. Kung hindi po tayo magpapasakop sa Panginoon, wala po tayong kapangyarihan o lakas o kakayanang gawin ang kadalisayan sa buhay. Ang Diyos lang po ang tutulong po sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang tayo ay lumakad ng may malinis na buhay. Katunayan po, ang unang kadalasang ginagawang kasalanan ng tao ay ang pag-iisip ng masama. Pangalawa, yung pagsasalita ng hindi tama, no? At paggalaw natin na kung saan nakakapanakit tayo ng ating kapwa. Akala ng mga tao ang pananakit ay sa kamay lamang o sa katawang lupa na pagsipa o kung anuman, kundi yung pagsasalita ng hindi tama sa ating kapwa, ito po ay gumagawa ng pananakit sa kapwa. Kaya para maiwasan po ang mga bagay na ito, pinakita ni Kristo ang kanyang karakter sa atin mula sa Biblia na kung saan ito ay dapat nating lakaran. Pangalawa, sa lesson 2 natin, yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus. No, the death of the Lord Jesus Christ. Number 1, ang kamatayan ni Jesus ay patunay na mahal ng Diyos ang tao. Mahal ng Diyos ang tao. Paano pinakita ni Jesus na mahal niya ang tao? Makikita po natin sa Ephesians 1, chapter 1, verse 7 to 11. Ito po ang sabi ng Biblia. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pag-unawa. At mula sa salitang redemption, no, through His blood, makikita po natin yung kapatawaran ng kasalanan. Dito pa lang po ay pinakita na ni Kristo ang kanyang malabis na pagmamahal sa tao, na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ngayon po, marami pong tao ang nalilito. Akala po nila ang pagdating ni Kristo ay pagtatayo ng bagong reliyon. Wala pong perpektong reliyon. At ang bawat reliyon na itinatag ng isang founder o ng isang leader ay hindi po perpekto. Nung si Kristo ay nagkatawang tao, ito po ang ginawa ni Kristo. Ipinaramdam niya sa tao ang kanyang pagmamahal. At nung maramdaman natin ang pagmamahal ni Kristo, nakita natin yan sa krus. Yan po ang unang mensahe ng Diyos, yung pag-ibig na kung saan dinala ni Kristo hanggang sa kamatayan sa krus. Dito pa lang po ipinakita na ni Kristo kung paano sinabi niya, no, sa mga tao na handa siyang mamatay alang-alang sa atin. Ngayon, kung siguro tayo yon at meron tayong isang taong minamahal, handa rin nating ibigay ang ating buhay. Ngunit sa minamahal lang natin. Pero hindi natin pwedeng ibigay ang buhay natin sa hindi naman natin kilala. Kaya ba nating ibigay ang buhay natin dun sa hindi naman natin kamag-anak, hindi natin kakilala, hindi natin kadugo, hindi natin asawa, hindi natin anak, hindi natin kapatid? Pero si Kristo, ibinigay niya, ipinadama niya ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal sa lahat ng tao. At wala po siyang pinili. Wala pong pinili si Kristo. No? Kaya ang kamatayan ni Jesus ay patunay na mahal ng Diyos ang tao. Ito ang dahilan kung bakit nabuo yung John chapter 3 verse 16. No? Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak
upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Nakipag-coordinate po ang bugtong na anak sa Diyos Ama. Nagsanib puwersa po sila upang iparamdam sa tao kung gaano niya kamahal ang tao. Ngayon, ang taong makasalanan ay naabot dahil kay Kristo. Ang taong makasalanan ay binigyan ng Diyos ng pagkakataong madama niya ang pag-ibig ng Diyos. Marami po mga tao na nagpapakamatay. Marami po mga tao ang ayaw kumilala sa Diyos. Ngunit, nung isang araw, dumating sa kanyang buhay ang muntik ng kamatayan. Nagdala ito sa kanya ng takot at nakita niya kung gaano siya tinulungan ng Diyos at siya ay binuhay. Kaya ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na yung mga taong na o kung saan ay iniisip nilang hawak ko ang aking buhay. Anumang oras ko gustong patayin ang aking sarili, gagawin ko sapagkat ako ang nagmamay-ari nito. Pero hindi niya naisip na may Diyos na gumawa sa kanya. No? May mga tao po talagang ganun. Kasi nga wala po silang takot sa Diyos. Ganun pa man, pinaramdam ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Nang pagdakita ng isang tao ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus, makikita niya kung gaano siya kamahal ng Diyos. Kaya dito sa pangalawa, doon sa kamatayan ni Kristo, ang kamatayan ni Jesus ay patunay na hindi reliyon ang binuo ng Diyos upang ang tao ay magmalaki na sila lamang ang tamang reliyon. Wala pong tamang reliyon. Sapagkat nung si Kristo ay namatay doon sa krus, hindi reliyon ang kanyang dinala, kundi relasyon. No? Relasyon ang dinala ni Kristo. Kaya makikita po natin sa Biblia kung paano ipinadama ni Kristo at ipinaalam sa tao na mahal ng Diyos ang tao. Maliwanag na maliwanag po yan, sinabi po sa Biblia. Sabi sa Romans chapter 5 verse 10 to 11, dati kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. Kita niyo po ang ginamit? Relasyon. Hindi sinabi ng talata sa Romans chapter 5 verse 10, reliyon. Ang sabi ay relasyon. At ngayong meron na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi lang yan, nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil ginawa ng Panginoong Hesukristo na ibalik na ang magandang relasyon natin dahil sa Diyos dahil sa Kanya. Sapagkat nung una ang tao po ay nahiwalay sa Diyos, bunga ng kasalanan. At ang kasalanan yan ang nagpahirap sa tao at ang tao ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya ang ginawa ni Kristo, siya po ay nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao si Kristo, pinaramdam niya ang kanyang pag-ibig bilang isang tao. At pinakilala na ni Kristo ang kanyang sarili upang makilala ng tao na si Jesus ang daan patungo sa langit. Ngunit ano po ang ginawa ng mga tao? Mayroong mga tao pa rin nag-reject kay Kristo at hindi tinanggap si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas. Kinilala nila si Kristo o nakilala nila si Kristo bilang tao. Pero hindi nila nakilala si Kristo na bilang isang Diyos. Ano ang patunay na si Kristo po ay nagdala ng relasyon at hindi reliyon? Makikita po natin nung si Kristo po ay nagsasalita, no, dun sa templo, sapagkat nung pumunta si Kristo sa templo, nakita niya may mga nagtitinda sa labas ng simbahan. May sa templo may mga nagtitinda ng mga kung ano-anong paninda. Ngayon, ang sabi ni Kristo ay huwag niyo gawing palengke ang aking bahay-sambahan. At sinabi niya sa mga tao, gigibayin ko ang templong ito at pagkaraan ng ikatlong araw ay muli kong itatayo. Ngayon, nakala ng mga Saduseo, mga Pariseo, ng mga tao naroroon na ang sinasabi ni Kristong gigibain yung templo na ginawa ng 46 na taon. Ang sinasabi dito ni Kristo ay yung templo na sinasabi niya, yung katawan ni Kristo. Nagigibain, wawasakin, mamamatay doon sa krus. At pagkaraan ng ikatlong araw ay muli niya itong bubuhayin. Bubuhayin ng Panginoon ang kanyang sarili. Sapagkat sabi sa Book of John, may kapangyarihan akong ibigay ang aking buhay at may kapangyarihan akong ibalik ang aking buhay. Bakit? Sapagkat si Kristo ay Diyos.
No? Si Kristo ay Diyos. Pangatlo, ang kamatayan ni Jesus ay nakapropesiya na dapat itong maganap. Nakapropesy na po ang kamatayan ni Kristo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 1 to 4, mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung pangahawakan ninyong mabuti ang mga ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin na si Kristo ay namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Ang kahulugan ng kamatayan ni Jesus ay pinahayag sa 5 katotohanan na kung ating pong pag-aaralan, ito po yung tinatawag na atonement, reconciliation, propitiation, ransom, and substitution. Yan po yung 5 aspeto na ginawa kung saan ay upang maliwanagan natin yung redemption, yung ginawa ni Kristong kamatayan doon sa krus. Pero uulitin ko po uli, si Kristo po ay hindi pinatay, si Kristo po ay hindi nagpakamatay, si Kristo po ay hindi nahimatay. Si Kristo po ay nagbigay ng kanyang buhay, kusang loob. Binigay niya voluntarily para matubos ang kasalanan ng sanlibutan. Unahin po natin yung salitang atonement. Yung atonement, ito po ay salitang nabanggit ng 76 na beses sa lumang tipan at nabanggit ng 1 beses sa bagong tipan. Saan po natin mababasa yon? Sa Romans chapter 5 verse 11. Hindi lang yan, nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na ibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. Yan po yung atonement na ginawa ni Kristo. Siya po ay nagbuwis, nagbigay ng kanyang buhay. Pangalawa, yung reconciliation, nakipagkasundo, napagkasundo ang tao sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yan po yung tinatawag na reconciliation, Namagitan po si Kristo para sa Diyos at sa tao, Yan po yung reconciliation. At mababasa natin yan sa Romans chapter 5 verse 10. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang bugtong na anak. At ngayon meron na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas na tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. At sabi sa Isaiah 59 verse 12 to 13, sapagkat napakarami na ng ating kasalanan sa Diyos at iyan ang nagpapatunay na dapat tayong parusahan at talagang namang alam natin na gumawa tayo ng masama. Nagrebelde tayo at nagtaksil sa Panginoon. Itinakwil natin ang ating Diyos, inaapi natin at sinisiil ang ating kapwa. Pinag-iisipan natin ng mabuti kung paano magsalita ng kasinungalingan. Nung panahong tayo po ay hiwalay pa sa Panginoon, ang ating pong buhay ay talagang masama. Sanay tayong magsinungaling. Sanay tayong manloko ng kapwa. Sanay tayong mandaya. Sanay tayong manginis ng kapwa. Kapag kami nagsasalita o sintunado lang sa pagkanta, huwag ka lang kumanta, uulan. Ano ba yung suot mo? Mukha kang malapit ng mamatay. Yung mga ganon. Sanay tayong manginis ng kapwa. Sanay tayong magsalita ng hindi tama sa ating kapwa. Sanay tayong mag-isip ng masama sa ating kapwa. Yun po ang kalagayan natin nung tayo po ay hindi pa binago ng ating Panginoon. Kaya nung si Kristo ay namatay doon sa krus, siya po ang nagpag-reconcile. Siya po ang namagitan para i-reconcile yung tao sa Diyos. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and come short. Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil ang Diyos ay banal, ang tao makasalanan. Upang ang tao ay matakpan at malinis at maging dalisay, ibinigay ni Kristo ang kanyang kabanalan sa atin, ang kanyang dugo, ang kanyang kalinisan. Kaya ang nakikita ng Diyos sa tao ay hindi ang taong makasalanan, kundi si Kristo na nagbuwis ng kanyang buhay para sa makasalanan. At yun ay mangyayari lamang kung tayo ay magsisisi at mananampalataya kay Kristo at tatanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Yun po yung reconciliation.
Nakuha po, yung propitiation mula sa Griegong hilasmos and hilasterion na ang ibig sabihin to appease, to placate, or to expiate, no? Kaya yung ginawa ni Kristo, siya po yung ating naging propitiation, no, sa Diyos. Siya po yung tumayong abogado na magitan, no? Siya po ang tumayong tagapagtanggol natin bilang mga makasalanan patungo sa Diyos, no? At yung ransom, ito po ay redemption. Sabi sa Romans 3:22 hanggang 27, ang tao itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at walang pinapaboran ang Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Jesucristo ay ituturing niyang matuwid. Yan po yung ginawa ni Kristo. Sapagat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itunuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubo sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. Pag sinabing regalo, wala po tayong ginawang effort. Ang gumawa ng effort para po tayo ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon ay ang Panginoong Jesus na ibinigay niya ang kanyang buhay at naging ransom para sa atin. Ngayon, isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganoon mawala ang galit ng Diyos sa atin at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad at malinis ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Ginawa iyon ng Diyos para ipakita na matuwid siya. Nung unay nagtimpi siya at pinalampas ang mga kasalanang ginawa ng mga tao kahit na dapat sana ay pinarusahan na sila. Isinugo niya si Kristo para ipakita sa kasalukuyang panahon na matuwid siya dahil ginawa ng Diyos, pinatunayan niyang matuwid siya maging sa pagturing niyang matuwid sa mga makasalanang sumasampalataya kay Jesus. Tayo po yun. Kaya wala tayong may pagmamalaki dahil ang pagturing sa atin na matuwid ay hindi sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kautusan, kundi sa ating pananampalataya kay Jesus. Yan po ibig sabihin ng ransom. Alam niyo po, iba po yung salitang paniniwala, iba po yung isang pagtitiwala, iba po yung salitang pananampalataya. No? Yung paniniwala, lahat po ng tao naniniwala na may Diyos. Ngunit meron ding hindi naniniwala sa Diyos. Majority naniniwala sa Diyos. No? Naniniwala sila kay Kristo. At pagtitiwala, yung pagtitiwala na alam nila at alam ng tao at alam nating lahat na si Kristo ay namatay sa krus at siya po ay nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. At ang hinihingi ng Diyos na hindi magawa ng tao, yung pananampalataya. No? Handa ba nating ibigay ang ating buhay sa Diyos at pananampalatayanan natin siya na yung ginawa lamang niya sa krus ang tanging dapat nating panampalatayanan. Ito po ang mabuting balita na kung saan ay si Kristo ay namatay, no? Si Kristo ay namatay at nabuhay na muli. Nung siya po ay sinilang, namatay at nabuhay na muli pagkaraan ng 3 araw, yan po ang mabuting balita. Kaya kung paniniwalaan lang ng tao si Jesus bilang Diyos at pagtitiwalaan na lang na si Kristo na bilang isang Diyos na nagliligtas, dapat patunayan din nila na handa ba nilang tanggapin ang kaligtasang ibinibigay ni Kristo. At yun ay mangyayari kapag ang isang tao ay nanampalataya kay Kristo. Di ba? Ulit-ulit ko, ini-illustrate po sa inyo, mayroon pong isang sirkero na mayroong wheelbarrow. Ngayon, ang sabi niya sa mga crowd, sa mga taong nanonood sa kanya, sa taas ng building, at merong alambre, tatawid ako mula rito sa kinatatayuan ko papunta sa kabilang building gamit ang wheelbarrow. Sabi ng mga tao, kaya mo yan kasi sirkero ka. Doon din nagawa ng sirkero na tumawid sa kabilang building. Ngayon, ang sabi ng sirkero, babalik ako umuli doon sa kabila ng pinanggalingan ko, dala ko yung wheelbarrow. Ngayon, sino sa inyo ang gustong sumakay sa likod ko at tatawid ako pa kabila? Ayaw ng mga tao, ikaw na lang. Baka mamatay kami. Di ba? Yun ang pananampalataya na kung ibibigay natin ang ating buhay sa Diyos bilang pananampalataya na kaya tayong iligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, yun po ang tunay na kaligtasan. No? Hindi po reliyon ang dinala ni Kristo, kundi relasyon. At nais niyang patunayan yan. At ang isa pang salita, yung substitution.
Meaning, lumagay si Kristo sa lugar natin bilang substitute. Tayo na dapat yung mapako sa krus. Tayo na po dapat yung mamatay doon sa krus. Pero ang ginawa ni Kristo, siya po ang pumalit para sa atin. Dinala niya sa krus ang lahat ng kasalanan ng tao. Pero anong ginagawa ng tao pagdating ng mahal na araw? Nagpapapako sa krus, literal. Ngayon, kung magpapapako siya sa krus, dapat tusukin siya sa tagiliran, sapagkat yun ang ginawa kay Kristo. Kung gusto mong gayahin si Kristo, magpatusok ka ng sibat sa ilalim ng iyong tagiliran. Sila hindi, yung pako ilalagay sa kamay po nila, may alkohol. Yung piyakong binigay kay Kristo, ang haba-haba, walang alkohol yun, tinusok sa palad. Tapos nilagyan ng koronang tinik, na yung koronang tinik talagang bumaon sa kanyang mga ugat, sa ulo. Dapat yung mga ipinapako sa krus, lagyan din ng ganong korona, ibaon, no? Tusukin sa tagiliran, sigurado, hindi na inuulit next year. Kasi sa araw na yun, patay na siya. Hindi na yun mabubuhay, kaya wala na magpepenitensya. Sigurado yun. Yung hampas-hampas sa likod, hinihiwa lang nila ng blade yun, kaya nagdudugo. Nakakita kayo punta ako ng groto, nakita ko yung may dalang krus, may bearing yung krus na dala-dala niya, at ang dala-dala niya hindi purong kahoy na galing sa puno. Ang dala-dala niyang krus ay plywood, tapos may bearing pa sa ilalim. Di ang gaang nun, kahit itulak yun, para lang siya nagkakariton. Kung gustong gayahin ng tao si Kristo, hindi niya kayang gawin ang ginawa ni Kristo, sapagkat 40 beses pinalo sa likod si Kristo, at ang bawat bumabaon sa kanyang likod ay naghahatak ng kanyang mga laman. At nung niapako na si Kristo doon sa krus, halos wala na siyang hininga. Wala na po siya, kasi ayon sa medical review, yung ginawa ni Kristo doon sa krus, talagang ikamamatay niya. Ikamamatay niya. At tunay na si Kristo ay namatay, hindi po siya nahimatay. Kasi sabi ng ibang mga tao, nung si Kristo ay binaba sa krus at inilagay sa libingan, si Kristo po ay hindi totoong namatay. Nahimatay lang dahil sa hirap na ginawa niya sa krus. Kaya hindi totoo na si Kristo ay nabuhay na muli. Hindi naman po siya talaga namatay. Sabi ng ibang mga tao, biruin mo yun? Sino yung nagpagulong ng bato sa kanyang libingan? Itinulak daw ng mga disipulo para sabihin na si Kristo ay nabuhay. Kita niyo po ang mga kasinungalingan. Kahit nung panahon ni Kristo sa huling libro ng Mateo, sinabi ng mga Pariseo at mga Saduseo, kasi nakita ng mga gwardya na si Kristo ay nabuhay, sinabihan, bibigyan ko kayo ng pera. Huwag niyo na lamang sasabihin na si Kristo ay nabuhay. Sabihin ninyo, ninakaw siya ng mga disipulo niya. Kita niyo po yung kasinungalingan. Ang Panginoong Hesus po ay namatay, at siya po ang tumayong substitution para sa atin. Imbis na dapat tayo po ang magdala ng ating kasalanan doon sa krus, dinala ni Kristo yun alang-alang sa pagmamahal niya sa atin. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin itinuring siyang makasalanan, para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid, no, sa mata ng ating Panginoon. Kaya yung salitang substitution ay hindi nyo makikita sa Bible, pero ipinakita at iginawa ni Kristo yung tinatawag na substitution, no? Na kung babasahin natin sa Griego statement, talagang hindi natin maiintindihan sa Greek, pero pinakilala ng Diyos at tinranslate sa English at sa Tagalog, na kung saan si Kristo ay namatay completely, no, doon sa krus, upang bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya sa John chapter 10 verse 18, ito po ang sabi, walang makakakuha ng aking buhay kundi kusa ko itong ibinibigay. May kapangyarihan akong ibigay ito, at may kapangyarihan din akong bawiin, no? At ito ay sinabi ng Ama sa akin. Yan po ang ginawa ni Kristo. At ang pang-apat sa ating lesson tungkol sa kamatayan ni Kristo, ang kamatayan ni Jesus ay patunay na mahalaga ang buhay na ibinigay ng Diyos sa tao.
Sabi sa Romans 5:13, nawa ang Diyos na nagbigay sa atin ng pag-asa ang siya ring magbibigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya sa pagkamatay ni Kristo doon sa krus, ibinigay niya ang isang pag-asa sa ating lahat. Kaya wag sabihin ng tao, na hirap na ako sa buhay na ito, wala na akong pag-asa. No? Hindi ako nakapag-aral at hindi ko kayang pag-aralin ng aking sarili. Wala na akong pag-asa. Ang hirap na dinadaanan ko sa buhay, talagang hindi na ako aasenso. Wala na akong pag-asa. Alam nyo, hindi kasalanan na tayo ay naging mahirap. Ang kasalanan, kung hindi mo ginawang manalig sa magagawa ng Diyos para sa buhay natin. Sapagkat hindi kasalanan ang maging mahirap, sapagkat hindi naman lahat ng tao mayaman at may kaya. Ngunit yung kahirapang yun ay gagamitin ng Diyos upang tayo ay maging matatag at makaahon sa kahirapan. No? Pagpapalain ng Diyos ang mga taong sa Kanya ay nagtitiwala ng lubos at gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon. Tuturuan tayo ng Diyos mula sa Kanyang salita kung paano tayo mamumuhay ng tama ng may takot sa Diyos. At sa pamamagitan po ng ating paglakad kasama ni Kristo, tuturuan tayo ng Diyos na lumago sa kaalaman, no? Sa karunungan, at sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya lamang sinasabi ng tao yung wala na akong pag-asa ay sapagkat ang sinasabi niya ay sa pansarili niyang kaalaman. Ngunit sa kaalaman ng Diyos, nandito na po ang mensahe niya upang ang tao ay lumago, lumakas, at mapagpala. Hindi lamang binabasa ng tao ang Biblia. Mas binabasa niya yung TikTok, pinanonood niya yung TikTok, binabasa niya yung nasa kalagay sa cellphone, nagbabasa siya ng mga novel, kung ano-ano mga binabasa niya, pero yung Biblia, kailanman hindi niya binuklat. O kung binuklat man niya ang Biblia, pero madalang lamang. Kaya ang paglago ng isang Kristiyano ay pagkakaroon ng quiet time sa ating Panginoon. Hindi po pwedeng puro panalangin. Dapat po kinakausap din tayo ng Diyos. Ang panalangin ay pakikipag-usap natin sa Diyos. Ang pagbabasa ng Biblia, kinakausap tayo ng Diyos. Hindi pwedeng puro panalangin. No? Pupunta ka ng simbahan, panalangin. No? Pupunta ka sa puro panalangin. Paano ka kakausapin ng Diyos at paano ka lalago kung hindi ka magbabasa ng salita ng Diyos? Kasi sabi ng Panginoon sa Mateo 4:4 na ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Ibig sabihin yung pagkain, kinakain ng pisikal. Ang lumalakas doon yung pisikal. Pero dapat makita ng tao na dapat ang tao ay kumakain din ng pagkain espiritual. Para saan yan? Upang sa pagharap ng tao sa problema, meron siyang lakas at tibay na magagawa niyang malagpasan ang mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Yan po ang sinabi ni Kristo, na ang kanyang kamatayan ay hindi isang kamatayang walang naging halaga. Ang kamatayan ni Kristo ay nagbigay ng liwanag sa atin na kung si Kristo ay nabuhay, lahat ng nanampalataya kay Kristo ay may pag-asa mabuhay. No? Physically. Pangalawa, spiritually, na tayo kapag namatay, physically, aangat tayo at kukunin tayo ng Panginoon. Yan po yung pangalawang buhay natin, kasama ng ating Panginoon. At hindi po totoo na ang isang taong nagsisiyat na ng palataya kay Kristo ay namatay. Sapagkat sinabi ni Kristo kay Martha at saka kay Mary, na ako ang pagkabuhay na muli. Ang sino mang mamatay, at nanampalataya sa akin, hindi siya namatay, kundi siya ay nabuhay. Kaya wag po tayong malungkot kung tayo po ay tumatanda, sapagkat lahat po ng tao ay tumatanda. At lahat ng tao kapag ka ay namatay, dalawa lang po ang pupuntahan, kung hindi sa langit, sa impyerno. Saan ka lulugar? Saan tayo lulugar? Purihin ang Panginoon sapagkat nung namatay si Kristo, nagbigay po siya ng pag-asa at isang tunay na patunay na si Kristo ay nagbibigay ng kapayapaan, ng langit, ay yung nakapako doon sa krus. No, yung nakapako doon sa krus, sabi ng isa ay kung ikaw ay Diyos, bumaba kayo, ligtas mo ang sarili, pati kami. Sabi ng isang nakapako, wag mo sabihin niya, tayo ay makasalanan, ngunit ang taong ito, pagkakilala niya kay Kristo ay tao. Subalit sa bandang huli, naalala ng taong makasalanan yon na itong kausap niya ay hindi basta tao, ito ay Diyos. Kaya sinabi niya, Diyos ko. Tinawag niya si Kristong Diyos, no? Personal, no? Encounter, one-on-one. Inausap siya ni Kristo at ang sabi ni Kristo, gayon din, ipagsasama kita sa aking kaharian.
So maliwanag po na ang dala ng Panginoong Hesus ay hindi reliyon. Ang dala ni Kristo ay relasyon. Sinasabi ko po ito paulit-ulit upang makita po natin na ang halaga ng buhay ng tao ay hindi kayang tumbasan ng pera. Kaya nakakalungkot po dahil may mga kaibigan po tayo na kapag namatayan, pakisama mo naman sa prayer yung tatay ko, nanay ko, kapatid ko na namatay. Bakit po? Para makapunta siya sa langit. Ay hindi ko po kayang gawin yon. Sapagkat nung nabubuhay po yung tao, may pag-asa ang binibigay ang Diyos. Sana po nung time na nabubuhay siya, ay nanampalataya siya kay Kristo. Sapagkat nung si Kristo ay nangaral, sabi niya, yung kwento ni si Abraham at si Lazaro, di ba? No, yung mayaman. Ang sabi ni Jesus, no, si Lazaro namatay, yung mayaman namatay. At ang pagdilat ng kanilang mata, yung mayaman, no, napunta sa impyerno. Hindi siya napunta sa impyerno dahil mayaman siya, kundi tinanggihan niya ang binibigay na pag-asa ng Diyos. At yung si Lazaro na namatay, pagdilat ng mata niya, nandoon sa kasama niya ni Abraham. Ngayon, ang sabi ng mayaman, Amang Abraham, pwede bang sabihin mo kay Lazaro, itubog niya ang daliri niya sa tubig at ilagay sa aking bibig? Ang sabi ni Abraham, hindi makapupunta ang taong nandito, papunta dyan. At yung nandyan, hindi pwedeng pumunta dito. Naghiwalay po sila. Nakuha niyo po? Kaya hindi pwedeng sabihin ng tao na hindi niya narinig ang salita ng Diyos sapagkat sa lahat ng bansa, sa lahat ng sulok-sulukan ng mundong ito, na ipapahayag ang salita ng Diyos. Kaya habang buhay ka pa, habang buhay pa tayo, nagpapaalala ang Diyos na kung wala ka pang relasyon kay Kristo, ito na ang tamang pagkakataon na buksan mo ang iyong puso at kilalanin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po at tayo po ay mananalangin. Andiyan ka ba, Jay? Dito po. Sige, mag-pray. Ikaw ang mag-pray sa ating closing. Sige po, sige po. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus Christ, maraming salamat po at nagsama-sama po kami dito at nag-aral ng inyong Biblia. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at kayo na po ang kumabay sa amin. Sa bawat pili po ng isa ay kayo na rin po ang bahala. Lord, maraming salamat at nagsama-sama po kami. Ito po ang aking dalangin sa mga sa Panginoon Jesus. Amen. Hindi po kami ay nanalangin sa iyo, Panginoon, at sa gabing ito, kung nais mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon, sariling tagapagligtas, ikaw po ay magsisi ng iyong kasalanan. Kilalanin mong ikaw ay makasalanan at ang ginawa ni Kristo sa krus ay sapat na upang panampalatayan mo siya bilang Diyos na tagapagligtas. Kung nais mong gawin yan, pwede ka pong sumunod sa panalangin. Dakilang Diyos Amang Banal, na ako po ay lumalapit sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa aking mga nagawang mga kasalanan. Patawarin niyo po ako at ugasan ng banal na dugo ng Panginoong Yesus. At binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita, Jesus, manahan ka sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po, Ama, sa kaligtasan tinanggap ko po sa iyo na ikaw ay nabuhay para sa akin. At salamat sa buhay na wala hanggang tinanggap ko sa iyo, Panginoon. At ang bawat isa na nandito po ngayong gabi, Panginoon, ay pagpalain niyo po. Tugunan mo ang kanilang pangangailangan. Pagpalain mo ang kanilang buhay. At sa may mga karamdaman, pagalingin mo po sila. At sa mga kasama namin na hindi namin nakasama ngayon, may mga inibitahan kami. Sana po makatalo po sila sa susunod na pag-aaral. Muli, binabalik namin sa iyo ang papurit pasasalamat, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Okay, salamat po.